Yan guys, magandang araw at magandang buhay sa inyo mga kapatid ko kay Kristo sa pananampalataya. Bagamat ako naman po ay hindi perpekto sa ganitong mga kuro-kuro o pananalita, nais ko lang pong magbahagi ng salita ng Diyos. At base nga po dito sa aking babasahin is meron akong mga salita na nais pagnilayan na nais ibahagi sa inyo. Ito po ay nakabase lang sa aking pagkakaunawa o pagkakaintindi dito sa taludtod na nakasulat, kung kaya't napakaganda pong pagnilayan yung mga salita ng Diyos, lalong-lalo na itong sinasabi sa aklat ni San Mateo. Pakinggan po natin ang sulat ni San Mateo, may talata 1 hanggang 9. Ito po ang sinasabi sa aklat ni Mateo. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos." Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing pinatatawad na ang inyong mga kasalanan o ang sabihing tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ayan guys, napakaganda naman po ng inyong napakinggan. Dito sa aklat ni San Mateo, may isang salita akong pinagtuunan ng pansin at akin talagang pinagnilayan. Bakit nga ba may mga taong may makasalanan? Katulad po nung isang paralitiko, napakalaki ng kanyang pananampalataya kay Jesus. Gumawa siya ng paraan para makalapit sa kanya. Katulad din po nating mga Kristiyano o mga taong makasalanan, hindi dapat kailangan tayong mga makasalanan ang lumalapit sa Diyos, hindi ang Diyos ang lumalapit sa atin. Paano tayo makakahingi ng kapatawaran kung hindi tayo lalapit sa Diyos? Katulad nga po nung paralitiko, dahil nga po siya isang paralitiko na walang kakayanang lumakad, siya ay gumawa ng paraan para makalapit kay Jesus. Siya ay humingi ng kapatawaran. Dahil sa kanyang pananalig, sinabi ni Jesus, "Anak, tumayo ka, tumindig ka, umuwi ka na at magaling ka na." So, yun nga po, napakagandang pagnilayan yung salitang napakagandang nagpapatawad tayo sa ating kapwa. Sa katulad kong isang di naman ako perpekto, magamat ako rin naman po ay nagkakasala. So, may pagkakataon na hindi ako tumatawag sa Diyos. Dahil nung mga panahong una, hindi ko kilala ang Diyos. Ngunit dumating yung tamang pagkakataon para sa akin, naisip ko na sa Diyos din ako tutungo. Kaya kailangan ko makipagkaisa sa Diyos, kausapin ko ang Diyos sa pamamagitan ng mataimtim na pananalangin, yung nakakausap ko ang Diyos sa pamamagitan ng aking pagdarasal. Ako ay nakakahingi ng kapatawaran. So, katulad nga po nung isang paralitiko, ikaw o ako, ano ba ang mga paraan
upang tayo ay makahingi ng kapatawaran sa Diyos. Ano ba ang mga hakbang na ating ginagawa? Tayo rin ba lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng anong mga pamamaraan? Kinakailangan samahan natin ng sikap, ng gawa, wag lang puro salita, kasi merong iba na sinasabi na naniniwala sila sa Diyos, ngunit hindi naman sila gumagawa o lumalapit sa Diyos. So marahil mga kapatid, isa nating kailangan gawin upang masigit tayong mapatawad ng Diyos siguro, unang-una ay yung makipagkasundo tayo sa Kanya, magsimba tayo tuwing araw ng linggo. Saka upang sa ganun, yung ating mga kasalanan maibsan naman at mabawasan. Hindi yung kaya lang tayo papasok ng simbahan is may binyag, may patay. Ganun pa man, dapat huwag nating kalimutan na ang araw ng linggo is ito ay nilalaan natin sa Diyos. Dahil alam niyo ba kung bakit? Kung tayo nga nakakapagbigay ng mahabang oras sa barkada, samantalang isang oras lang hinihingi ng Diyos para sa ating lalong-lalo na pag-araw ng linggo, hindi pa natin maibigay. Di ba? Kaya nga mga kapatid, kanino ba tayo lalapit kapag tayo may problema? Di ba kadalasan tumatawag tayo sa Diyos? Huwag na nating hintayin na tayo mawawalan ng pag-asa, hindi tinutupad ng Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan. Marahil mga kapatid, may ibang bagay o pamamaraan pa ang Diyos. Siguro kaya hindi niya agad ibibigay yung mga bagay na hinihingi natin. Yun ay hindi para sa atin. May magandang plano pa ang Diyos para sa atin, kung kaya't hindi niya agad ito ibinibigay sa atin. Tularan po natin si Santa Monica, ang ina ni San Agustin. Isipin po natin, si Santa Monica, halos buong buhay niyang pinagdarasal na si San Agustin sana ay magbago. Ngunit sa patuloy na pananalangin ni Santa Monica, hindi siya nawala ng pag-asa na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Dumating sa puntos na si San Agustin ay nagbago hanggang siya ay naging isang pari at sa ngayon naging isang santo. So mga kapatid, si San Agustin po nung una, siya ay nasa kanya na lahat ng mga bisyo, alak, sugal, babae, lahat ng yan kay San Agustin. Ngunit sa pananampalataya ni Santa Monica sa kanyang pananalangin, hindi tumigil si Santa Monica sa kanyang pananalangin. Ito ay dininig ng Diyos, tinupad ng Diyos na sana si San Agustin ay magbago. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong mahiyang lumapit sa Diyos, sapagkat ang Diyos, siya ang ating gabay tungo sa ating tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga biyayang patuloy na pinagkakaloob niya sa atin, lalong-lalo na yung ating buhay. Sapagkat tanging ang Diyos lang nakakaalam. Kaya nga po mga kapatid, bilang isang Kristiyanong mananampalataya, katulad nyo rin po ako na isang makasalanan. Ngunit ako po ay nagbalik loob upang sa ganon maramdaman ko yung presensya ng Diyos na ako hindi niya pinababayaan. Kaya mga kapatid, anumang pagsubok na ating kaharapin, huwag po nating kalilimutan na ang Diyos ay lagi nating kasama. Siya po ay gumagabay sa atin. Kaya nga po, ako'y naniniwala na kapag ang Diyos ang kumilos,
maayos at tapos. Kaya sama-sama tayo laging manalangin, lalong-lalo na kapag araw ng linggo. Dahil ang araw ng linggo o araw ng Sabat ay para sa Diyos. Isang oras lang po ang hinihingi, lalong-lalo na kapag araw ng linggo. Sapagkat ang mga biyaya na ating tinatamasa, kung sasamahan lagi natin ito ng dasal, ng gawa, mga bagay-bagay na ninanais natin, ito'y makakamit natin. Kaya nga mga kapatid ko kay Kristo sa pananampalataya, huwag kayong matakot lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos, siya ang ating tagapagligtas. Siya ang pumupuno sa ating mga pangangailangan, sa mga biyaya, sa mga pagkain, at sa ating kaligtasan. Ang Diyos din ang kasama natin sa ating paglalakbay, sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya nga, ako ay napakapalad dahil nakilala ko muli ang Diyos. Sana kayo din po, makilala nyo ang Diyos. Amen.